Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Hindi natin mapipigilan ang kamatayan. Hindi natin mapipigilan ang pagtanda. Lahat tayo tumatanda. Walang makakaligtas. Wala pa namang nakaka-discover ng fountain of youth. At sa ating pagtanda, kasama dyan yung hindi natin may iwasang pumuti ang buhok natin. Okay lang sana'y pumuti ang buhok. Hindi natin may iwasang makalimot tayo sa mga ibang bagay. Humihina yung memorya natin. Hindi natin may iwasang lumabo ang mga mata natin. Hindi natin may iwasang humina yung pandinig natin. Hindi natin may iwasang sumakit ang mga kasukasuan natin dahil meron na tayong arthritis. At hindi rin natin may iwasan ng mga ibang sakit. Hindi natin mapipigilan ang kamatayan, pero kaya nating mabuhay ng may kahulugan. Sa unang pagbasa, pinatay ni Ehud si Eglon. Si Eglon naging hari ng Israel na nakipagsabuatan sa mga kalaban at namuno ng hindi maganda. Kaya humingi ng tulong ang Israel sa Panginoon kay Yahweh at ipinadala si Ehud. Sa ating mabuting balita, sinabi doon na sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Inialay niya ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang kamatayan ay dala ng ating kasalanan. Kaya hindi natin mapipigilan. Pero ano ba ang buhay na may kabuluhan at may kahulugan? Sa ating buhay, nawa sa mga pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos, nawa makita natin at mapalapit tayo. Mapalapit tayo sa kanyang kalooban at magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon at malalim na kamalayan at kaalaman sa ating Panginoon. Dahil lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Lahat tayo abala sa paghahanap buhay, abala tayo sa mga pag-aaral natin, abala tayo sa mga sarili nating alalahanin. Pero ang tanong at ang hamon sa atin, kailan nagiging sapat ang sapat? Kailan natin masasabi na ang pagpapala ng Diyos ay sapat? Hindi masama na magsumikap para magkaroon ng mas maraming bagay. Hindi masama yon dahil pwede mong gamitin yung mga material na bagay upang ipadama mo yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Pero kung ito ay kumukuha ng ating atensyon at kumukuha ng ating oras at ito ay nagiging dahilan para hindi tayo maging mas malapit sa Diyos, yun yung masama. Kaya kung ang tanong ay kung ano ang iyong pangangailangan, sapat ang binibigay sa iyo ng Diyos. Pero kung ang tanong, ano ang iyong gusto, kahit kailan hindi magiging sapat, palagi tayong gustong meron, kailangan meron. Halimbawa, siguro sapatos. Para sa isang tao, sapat na ang siguro isa, dalawa, tatlo, depende sa tao. Dahil pag estudyante ka, may sarili ka dapat sapatos pang school. Hindi mo dapat gamitin yung, di ba, may sapatos na pang PE. Hindi mo pwedeng gamitin yun. Meron kang ibang sapatos na para pang lakad. Siguro tatlo, pwede na, sapat na. Pero
pasintabi sa mga mahilig mangolekta ng sapatos. Ilan ang sapatos mo? Meron akong kakilala, hindi po yung dating unang ginang ng Pilipinas. Ordinaryong tao lang naman siya. Pero 30 na pares ang sapatos niya. Sabi ko, saan mo ginagamit yan? Araw-araw, iba ang sapatos mo pag lumalabas ka. Hindi lang naman siguro sapatos, pero may mga tao mahilig sa bag. May kakilala ko, buwan-buwan bumibili ng bag. Mabuti na lang, hindi original na designer's bag. Yung alam naman natin kung gaano kamahal ang mga designer's bag. Sabi niya, kontento na ako sa mga imitation na medyo matibay. Basta pag nakita ng tao, may tatak. Di ba? Hindi mo naman nakakalaing imitation yun. Pero, bakit kailangan ng bag terno sa sapatos? Pag hindi terno sa sapatos, kailangan bumili ka ng bag na terno sa sapatos. May bag na kailangan terno sa blouse. May bag na kailangan terno sa relo. Kaya ilan ang bag mo? At kadalasan, nagre-reklamo tayo, Father, may kakilala ako, lumaki na yung sweldo ko. Kaya lang parang lalong hindi nagkakasya. Bakit parang lalong kumukulang? Sabi ko, simple lang naman yung sagot dyan eh. Lumaki nga yung sweldo mo, sobra naman ang ginagastos mo. Kaya nagkukulang. Sabi, gusto mong maging sapat yung sinasahod mo, ipanalangin mo na lumiit uli yung sahod mo. Kasi pag lumiit yan, pagkakasyahin mo yan. Sigurado ko. Ano ang ginagawa natin sa binibigay ng Diyos o sa binigay ng Diyos sa atin? Pwede nating iugnay sa mabuting balita natin nung nakaraang linggo na kahit ano paman ang ibinigay sa atin ng Diyos, pagkain, material na bagay, buhay, ay palagi kong binabanggit, 3 pagpapala ng Diyos sa buhay natin, buhay, karapatan, kapangyarihan na magdesisyon at pumili para sa atin, at taong tutulong sa atin. Yan yung mga 3 pagpapala na binibigay sa atin. Pero kahit ano pa man ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung hindi natin ito ginagamit sa kabutihan ng ibang tao, na yun ang definition ng pag-ibig, ni San Agustin, na ang pag-ibig ay inaayos mo ang iyong sarili upang gamitin mo ang mga pagpapala para sa kabutihan ng iba. Yun ang pag-ibig. Na kung hindi natin ito ginagamit, ito ay sayang. Kung titingnan natin, yung nakita ni Andrew nung nakaraang linggo, ni Andres, may bata rito, may 5 tinapay, tsaka 2 isda. Hindi naman binanggit na gustong ibigay ng bata yun eh. Sinabi nga ni Jesus, dalin nyo rito. Siguro kung ako yung bata, baka, teka, akin to eh, baong ko to eh. Hindi rin naman nabanggit na napilitan yung bata. Pero, minsan ganun tayo, na hindi natin makita na ang hawak natin ay sapat para tugunan ang pangangailangan ng nakakarami. Alam naman ng bata kung gaano karami yung tao. Siguro alam ng bata at narinig ng bata, kailangan natin ng pagkain. Maghanap kayo ng pagkain. Narinig ng bata si Andres, marahil, ito, may bata rito, may dalang tinapay.
Kaya siguro marahil, teka, hindi naman sasapat to eh. Sa akin nga, kulang pa to eh. Hindi to makakabusog, ni hindi nga to makaka, makakabara ng lalamunan eh, para sa isang tao. Pero kung ito ay gagamitin natin para sa kabutihan ng iba at magpapasalamat tayo sa Diyos at itataas natin, iaalay natin sa Diyos, ito ay makatutugon sa pangangailangan ng nakakarami. Ano ang ginagawa natin sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos? Nung nakaraang bagyo, nakaranas ulit tayo ng malalim na pagbaha. Marami na naman tayong sisisihin. Isa sa mga sisisihin natin, yung basura, o bukod sa basura na bumara sa mga daluyan, sisisihin din natin yung, siyempre, maraming tubig ang bumuhos talaga. Pero, kailangan isipin din natin na kaya bumaha doon sa mga lugar na binaha, dahil hinarangan natin yung mga natural na daluyan ng tubig. Dahil sa ating pagiging makasarili, nagbenta tayo ng lupa, ginawa nating subdivision. Yung mga tulay, tinakpan natin, tinayuan natin ng bahay, tinayuan natin ng building. Lumiit yung mga daluyan na sa halip na makadaloy ng malaya yung tubig ulan, naipon. Meron nga akong narinig na isang interview sabi niya, alam mo namang daluyan niya ng isang ilog, Marikina River, na parang sawa, paliko-liko, na pag dumaloy ang tubig dyan, ang unang tatamaan niyan, yung unang kanto. Nagpatayo ka ng subdivision, natural. Diyan pupunta lahat ng tubig. Sasaluhin mo lahat ng tubig. At dahil walang lalabasan, maraming papasok ang bahay, di diyan pupunta lahat. So, ano ang ginagawa natin sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos? Para ba ito sa kabutihan ng nakararami? At ito yung hamon sa atin. Nawa makita natin. Pwede namang magpakain si Jesus ng walang 5 tinapay at 2 isda. Pwede naman siyang gumawa ng tinapay mula sa bato. Pwede naman siyang gumawa ng tinapay na katulad ng mana. Pwede naman siyang gumawa ng tinapay, magsabi siya sa anghel, parang grab food, pa-deliver nga rito ng tinapay para sa 5,000 lalaki. Pero, bakit kailangan tayong magbigay? Bakit kailangan merong 5 tinapay at 2 isda? Dahil, katulad ng sinabi sa atin, mensahe nung linggo, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makibahagi sa himala ng Diyos. Na hindi lang tayo nanonood, hindi lang tayo nakaupo at kumakain. Tayo ay merong ginagampanang mahalagang papel. At yung malalim na kahulugan nun, malalim na katuruan, tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makibahagi upang iligtas ang sanlibutan. Kaya nga doon niya pinakita ano ba yung tinapay na yun? Hindi lang naman tinapay na bubusog sa tiyan, kundi ito yung tinapay na magliligtas sa sanlibutan. Kaya kalooban ng Diyos na tayo ay palaging makibahagi. Itanong mo sa sarili mo, ano ba ang nasa kamay mo? Ano ba ang hawak mo? Marahil minsan, makikita natin, hindi ito sapat. Pero kung ito ay ating iaalay at tayo ay magpapasalamat sa Diyos, ito ay makakatugon sa pangangailangan ng marami. Ito ang ibig sabihin ng makabuluhang buhay.
Ito ang ibig sabihin ng hindi lang makabuluhan, makahulugan na buhay. Na tayo ay nagbibigay, iniisip natin ang kapakanan. At tandaan natin, hindi tayo nagbibigay dahil sobra. Dahil meron tayong sobra. Hindi yun ang habag, hindi yun ang awa. Dahil minsan nagbibigay tayo ng tulong, may sobra akong barya ililimos ko sa iyo. May sobra kaming pagkain. Yung mga dilata nung nakaraang hindi namin nagalaw, ibibigay muna namin sa inyo na lang. Hindi yun ang habag, hindi yun ang awa. Ang ibig sabihin ng habag, naramdaman natin, alam natin kung ano ang pakiramdam ng isang nagugutom at isang nakakaranas ng paghihirap. Yun ang yung habag, kaya nga awa. Hindi dahil may sobra tayo. At muli, hindi natin mapipigilan ang ating pagtanda, hindi natin mapipigilan ang ating paglikas dito, ang kamatayan natin. Tayo ay nakikiraan lang, pero kaya nating maging makabuluhan at makahulugan ang ating buhay.